Well, we all know na maraming rumors that fly around our school. Pero, once in a while, you come across a rumor na gives you the creeps! Sabi nila, there's this thing na once every 10 years, a life must be sacrificed. Someone from our dear university must give up his or her life para sa disturbed ghost that resides in our campus. Mabini, Harrison, Baclaran, Luneta! 5 pa! Mabini, Harrison, Baclaran, TFA, OWA! No, Mabini, Harrison, Baclaran! Yes, nakakatakot sila. Kung hindi ka sanay at bigla lang silang nagpakita at nagparamdam sa'yo, baka himatayin ka sa takot. Alam ko to because I see ghosts. Sabi ng mommy sister ko, this is a gift. Pero minsan parang it feels like a curse. Kung meron akong mabibigay na advice, huwag mo silang papansinin. Buenos días, señorita Alessi. Asiste sa la escuela? Siya si Ibarra. Pinagyayabang niya na sanggang dikit sila ni Rizal. At sa kanya pinangalan ang pangunahing tauhan ng nobela ng ating pambansang bayani. Mula nang dumating ako sa ampunan, nagpakita na siya sa akin. Dahil kapag nalaman nilang nakikita mo sila, that's where the trouble starts. Kaya kung nakakakita man kayo ng ligaw na kaluluwa, make sure na hindi niyo ipapahalata na nakikita niyo sila. Dahil kung hindi nila kayo tatantanan. Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka na ba nakita ng tao na aksidente? Ang judgmental. Baba na nga. Kaya sigurado ako, hindi nananakit o pumapatay ng tao ang mga multo. Maliban na lang sa isang klase ng multo. A ghost that can break your heart. Ito ang multong pinakakinakainisan ko sa lahat. Siya si Zach, ang lalaking ng ghost sa akin. Alessi! Smile! Uy, Alessi. Okay ka lang? Di ba, sabi mo, close na close kayo nung nag-work pa kayo sa flower farm? Gabi-gabi, magka-chat kayo or magkausap sa telepono. Sinusundo ka niya sa bahay, then sabay pa kayo umuwi. And then, after summer, wala nang text, wala nang anything. I therefore conclude na nag-ghosted ka. Zach!
Either that or nagka-amnesia si Zach. Sana nga nagka-amnesia na lang siya. Alessi, tama ba to? Baka naman hindi maganda gawa mo. Top-notch ako gumawa ng reflection paper. Gawa mo ba to? Baka naman OpenAI lang to Dinaan sa ChatGPT. Anong pinagsasabi ng ChatGPT? Kung ChatGPT ang gumawa niyan, sana yung AI ang puyat at hindi ako. Sigurado ka bang maganda ang pagkakasulat nito? Baka mamaya dahil puyat ka na, low quality work na. Ayaw niyo. Sorry niyo. Ito naman, galit agad. Nagtatanong lang Magkano ba? 150. 150. Here. Thank you. Next time ulit Sure. Ghosted akong ghosted ng Zach na yan. Ano ba bang magagawa ko? Alangan ang ipagpilitan ko pa yung sarili ko. Tsaka sanay naman na ako Hindi naman ito ang unang beses na iniwan at tinalikuran ako. Namulat nga ako sa ampunan, di ba? Well, iwasan mo na lang siguro yung mga ganun tao. Para di ka na rin masaktan. Ako pa, pusong bato to. Kung ayaw niya, edi wag. Hindi ko siya iiyakan. Tsaka sa totoo lang, wala na akong pakialam kung ayaw na niya. Dahil kung meron man akong siguradong bagay tungkol sa sarili ko, yun ay hindi ko yung pagpipilitan ng sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. Very good. Yan naman ang dapat. May kailangan ka? 50 pesos ang tas ako sa 3 pages ng reflection paper. 10 pages at 100 pesos na. Pag 10 to 20 pages, 150 pesos. Pero pag over 20 pages, 250 pesos plus printing cost. Pero pwede naman ikaw mong mag-print. May kakaiba lang kasing kailangan na tulong yung kaibigan ko. Anong problema niya? My friend's being haunted by a ghost. Mahuli-huli ko na talaga kung sino yung nagkakalat na nakakita ako ng multo. Titirisin at pukurti ko yun ng pinong-pino! Shh! Alessi! Alessi, anak! Ano ka ba naman? Ang lakas ng boses mo. Magigising ang mga bata. Mamaya pati si San Pedro mabulabog. Eh, Mommy, sister, naiinis lang kasi ako. Kasi nga ayokong pinagsasabi yung bagay na yun. Bakit ka naman maiinis? Totoo naman. Totoo naman na meron kang kakayanan na makita ang mga kaluluwang naliligaw ng landas. Hindi ba? Hindi yan pwedeng itanggi. You have the gift. Mommy, sister, ilang beses na ba akong napahamak ng gift ko na to? Baka nga po dahil dito kaya hindi ako naaampun Hindi ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, sariling bahay. Hindi naman po sa nare-resent ko na dito ako lumaki sa bahay ampunan nyo. Pero kung hindi po sana ako naging weirdo, baka normal po yung buhay ko. Alessi, anak, naiintindihan naman kita. Pero kung totoong may hinahantyang masamang multo na yan, ang estudyante na yan, sino pa bang ibang tutulong kundi ikaw? Nalimutan mo na ba ang rules dito sa orphanage? Huwag hayaang nakatiwangwang ang basura dahil dumadating ang basurero ng maaga. Tama. Ay, ano naman na number 2? Tumulong hanggat makakaya, magbigay hanggat may kayang ibigay. That's good. Very good. Kaya kung may kakayanan tumulong, tumulong. Huwag magdamot, huwag ipagdamot ang kayang ibigay. Now, pwede mo na bang ilabas yung mga basura dahil bukas na ang kolekta niya? Ha? Thank you.
Alessi, nakausap ka na ba ni Reka? Ikaw ba yung nagkakalat sa school na nakakakita ako ng multo? Hindi. Saka, hindi naman lihim sa school, di ba? Na may third eye ka. Kaya naisip kong humingi ng tulong sa'yo. Para kay Sela. Hindi ikaw nga nagkakalat. Siya naman si Sela. Wala naman talaga akong intensyon na tulungan siya. Pero nung nakita ko siya, nalungkot ako. Dahil hindi ito ang Sela na nakilala ko. Si Sela ay hindi lang captain ng cheerleading squad. Isa rin siyang achiever. At kung ako ang tatanungin mo, malamang isa siya sa maging pinaka-successful in the future. Kaya hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Nasaan ang Sela na nakilala ko? Sela, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari? It started just a few weeks back. Nag-extend ako ng time sa library kasi I was taking additional AP classes for my extra credit. Kalimutan patay ng mga ilaw. Sige. Hindi ko may paliwanag pero may mga bulong akong naririnig. As if it's calling me. I dismissed it at first pero the more na hindi ko ito pinapansin, the more na lumalakas yung bulong. The more na nagagalit. And that's how my nightmare started. Didn't stop na. I feel like may nakasunod or may nakatingin sa akin. And yung worst doon is, I feel like my life is in danger. Na anytime, pwedeng may manakit sa akin. Alessi! Akala ko naman kung sino, ikaw lang pala. Estás orando? Pwede ba mag-Pilipino ka nga muna? Nakikita mo namang namumblema ako eh. ¿Qué problema, señorita? Ano ba ang iyong suliranin? May humihingi kasi ng tulong sa akin. Yan ba yung ukol sa isang dalagitang si Sela na wari binabagabag ng isang kaluluwa? Alam mo naman pala eh, ba't ka ba nagtatanong? Mainam na't nagtatanong para klarong usapan. Pwede ba wag mo muna akong guluhin? Nagdadasal ako.
Grabe, napaka-sensitive mo naman, Iha. Bueno, bago mo ipagpatuloy ang iyong pagdarasal, Iha, hayaan mo munang iwanan kita ng isang babala. Babala? Oo, yung asawa ni Babalo. Marahil na ang multong bumabagabag sa bagong kasintahan ng iyong dating inihiro ay hindi isang kaluluwa. Anong ibig mong sabihin? Ang aking ibig sabihin ay hindi lamang mga ligaw na kaluluwa ang gumagala sa kalupaang ito. Mayroon ding mga masasamang espiritu na mas nakakatakot at mas nakapangingilabot. Mga kampon ng kadiliman na kayang manakit ng tao. Kaya't mag-iingat ka, Alice. Sapagkat pag sila ang iyong nakalaban, kaya nilang pasukin ang iyong katawan. At kitilin ang nag-iisa mong buhay. Maiba yung pag-iingat, Alice. Hindi mo alam ang kinakalaban mo. Sa aking pasubali, ang multong bumabagabag kay Sela ay hindi lamang isang kaluluwa, kundi kampon mismo ng Diablo! Mommy, sister! Mommy, sister! Pwede po ba bukas na kayo mag-practice? Sure, anak. Wait lang, ha? Nakakaloka na, mas nakaka-nervyos yung tugtog o musika ng iyong mami, sister, ha? Pero kung kampon na to ng Diablo, paano ko to matatalo? Hindi ako maalam sa batas ng langit. Ngunit, ang Diablo ay matatalo lamang gamit ang pinakamakapangyarihang puwersa. Ano yan? Pagmamahal. Ang pagmamahal ang siyang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na puwersa sa mundo. Kaya nitong talunin maging ang 100% na porsyento ni Taguro. Talaga? Ang pagmamahal lamang ang makakatalo sa Diablo. Napaka-vague naman yan. Wala bang mas specific na paraan para matalo? Hindi nga ba't ang pagmamahal ay nakakapagpabilis at nakakapagpabagal ng tibok ng puso, Alice? Kaya't ang pagmamahal ay pareho ring vague at very specific. Alam mo, wala kang sense. Bahala ka nga, gulo makausap. Sela! Leslie, it's okay. I have decided na mag-drop out na. Ha? Sigurado ka? Alam ko mahirap paniwalaan. Gusto kitang tulungan. It's too late. Ayoko na mag-take ng risk. Anong ibig mong sabihin? Sabi nila, there's this thing na once every 10 years, a life must be sacrificed. Someone from our dear university must give up his or her life para sa disturbed ghost that resides in our campus. May alam akong paraan para tulungan ka. Ano mo matutulungan? Wala nga maniniwala sa akin eh. Ako, naniniwala ako sa'yo, Sela. I believe you.
Gusto kong malaman mo. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Thank you. Uy, I'm not here to scare you, Gen Zers, ha? Pero if you ever feel afraid, or if you ever feel alone, don't be afraid to seek help. We can be afraid of ghosts, pero never be afraid to ask for help. Di ako sasama sa'yo dyan. Baka mamaya mahuli pa ako ng guard for trespassing. E di na-suspend pa ako. Eh, sure ka na ba talaga sa gagawin mo? Leon, na-research ko na ang lahat. Yan lang ang paraan. Eh, di mo man lang ba naisip na baka lang naman may personal issues si Sela? Baka may problema sa bahay nila, sa family, or sa relationships, and she's only acting out. Leon, alam kong mahirap paniwalaan ng mga multo. Pero you have to believe me. Totoo sila. This is ridiculous. Alam mo, Leon, okay lang naman sana kung ayaw mong sumama. Pero wag mo nang questionin yung plano ko. Kaso hindi. Duwag ka na nga, basag trip ka pa. Pinapasabi ng lola mo. Hindi raw siya natutuwa sa ginagawa mo. At wala ka raw kwenta. Anong pinagsasabi mo?
Tumahimik na ka! Ayoko pang mamatay. Please, wag mo akong sasaktan. Please. Please, ayoko pang mamatay. Pagmamahal. Mahal kita. I love you. Te amo. Mahal na mahal kita. I love you so much. Mahal na mahal kita. I love you so much. Mahal na mahal kita. Please, tama na. I love you. 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 Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Nandito na rin pala yung reason kung bakit ka inspired gumawa ng mga reports mo. Your jowa! Sabihin mo kay Sela yung totoo. Pero masama ang pakiramdam ngayon ni Sela. Baka mas lalo pa siyang maapektuhan. Hinahanap ko yung tinatawag nilang dirty kitchen sa loob ng Sparkle U. Sama ko ah. OMG, sama ako! Sama ka.